Si Mamang Tsuper, nahiwa na ang ulo. Tumilapon pa ang kanyang postiso. Ang maaksyong balita, umpisa na! Pangulong Aquino tinitimbang pa rin ang gusto ng kanyang mga boss sa usapin ng term extension, pero Pinoy magse-celebrate kapag bumaba siya sa pwesto. The day after bumaba tayo sa pwesto at kakain kami ng masarap talaga. Tapos may streamer na nakalagay sa likod ng kalayaan. Chief Justice Maria Lourdes Sereno ay dinipensa ang Judiciary Development Fund at expanded review power ng Korte Suprema. Misis ni Enzo Pastor, sinasabing mastermind at pulis na gunman sinampahan na ng reklamo sa DOJ dahil sa pagpatay sa race car driver, isa pang gun for hire group. Una raw kinontrata para itumba si Pastor. Daan-daang Chinese na illegal daw na nagtatrabaho sa itinatayong power plant sa Batangas, arestado. DOTC Secretary June Abaya kumasa sa MRT Challenge. Biyahe niya naging swabe raw. Mga pasahero di bilib dahil hindi naman daw rush hour. Sa celebrity action, Brad Pitt at Angelina Jolie ikinasal na sa France. At sa ilay, ang mainit na pinag-uusapan sa social media, Hello Kitty, tao raw at hindi pusa. Lahat mula sa TV5 Media Center Reliance. Makibalita kasama ang tambalan ni na Paolo Bebiones at Cheryl Cosio. Ito ang Aksyon Tonight. Muling nagsalita si Pangulong Aquino tungkol sa posibilidad na mapahaba ang kanyang termino. Kaso, gaya ng unang panayam sa kanya ng News 5, hindi pa rin klaro kung tatanggapin ba niya ito o hindi. Nasa gitna ng aksyon si Maricel Halili. Sa buong termino. Sa isang bahagi ng panayam sa kanya ng Bombo Radyo, mukhang tinuldukan na nga ni Pangulong Aquino ang issue sa pagpapahaba pa ng kanyang termino. The day after bumaba tayo sa pwesto at kakain kami ng masarap talaga. Tapos may streamer na nakalagay sa likod ng kalayaan. Hirit pa ng Pangulo, hindi madali ang trabaho sa palasyo. Meron ba tao talaga magsabi, amin na, nagbigay nyo sa akin lahat ng problema dito. Parang from now until the indefinite future. Sinabi ko naman, una ko itong modern masamiste. Kaso, bigla rin siyang kumambyo. Hindi rin naman daw niya pwedeng baliwalain ang gusto ng boss niya. Di ba nag-aambisyon na pahabain? Kwento pa ni Pinoy, sa pagbisita niya sa isang burol at sa mga taga-Cagayan kamakailan, kapwa may humiling sa kanya ng isa pang termino sa Malacanang. Sa ngayon, talagang pupunsulta tayo sa iba't ibang sektor. At tinatanong natin, ang pinaka-board, paano ba natin masisigurado na mapagpatuloy kung lahat na umpisahan natin na maging talagang permanente. Pero bago mangyari ito, kailangan muna ng charter change. At kung isulong man umano ito ng Pangulo, yun ay hindi dahil sa second term, kundi dahil sa hudikatura. Yung judicial rate mo dapat lagyan ng hangganan. Kaya tingin ng political analyst na Simon Casiple, taktika lang ng Pangulo ang issue sa kanyang termino. It was a ploy, a tactical ploy para, of course, maintain na hindi siya lame duck. At the same time, parang loyalty check yan. Matatandaan na maging sa mga huling taon ng termino ni dating Pangulong Cory Aquino, pinalutang din ang posibilidad ng term extension. Tinanggihan niya ito. Umaaksyon. Maricel Halili, News 5. Kung tila malabo pa rin ang posisyon niya sa issue ng term extension, diretso naman ang mga sagot ni Pinoy pagdating sa iba pang mga usapin, gaya na lamang ng intensyon ng managhain ng impeachment complaint laban sa kanya. Narito po ang report. Meron baka masabi natin membro ng mga kaliwang grupo na kung nagagalit sila sa akin, yun talagang pesado lang ang pinagpasuan. Yan ang tingin ni Pangulong Aquino sa mga nagsampa ng impeachment complaint laban sa kanya. Ang mga nag-endorso tuloy ng mga reklamo, napataas ang kilay. Sagot ng pikon at wala nang palusot. It's unfortunate that the President reduced this very important issue in our history into a mere personal attack. Pero hindi lang ito ang ipinagkibit-balikat ni Pinoy. Hindi rin siya nababahala sa pagbaba ng kanyang ratings. Sa akin pala daw, yung ating numbers ay tataas ulit.
Basta, trabaho namin na magpaliwanag na mas maayos para yung medyo nag-alang-alang ay manumbalik yung buko nito. Tuloy lang daw sa trabaho si Pinoy, gaya ng paghahabol sa mga tiwaling nakinabang sa Pork Barrel Fund. Kasama rin ang pagsusulong ng Bangsamoro Basic Law. Pagdating naman sa pagpapanagot sa mga high-profile fugitive, hindi raw malabong malapit ang maaresto ang isa pang malaking personalidad na wanted ng batas. Tuloy-tuloy at hindi tumitigil ang ating mga law enforcement entities na habulin lahat ng mga may warrants of arrest. Ang mga nasimulang ito ng Pangulo ang gustong maipagpatuloy ni Interior Secretary Mar Rojas, kaya paniwala niya, hindi pa sarado ang usapin sa term extension. Wala nang mas malinaw pa kaysa sa sinabi ng Pangulo mismo na makikinig siya sa kanyang mga boss. Kaliwas dito ang mensahe ni House Speaker Sonny Belmonte, nanindigan siyang hindi pinapagalaw ng Pangulo ang political provisions ng saligang batas. Pero kung si Transportation Secretary June Abaya ang tatanungin, malalim ang bench ng LP, pero si Secretary Rojas po ang kandidato. umaaksyon, Jovi Francisco, News 5. Samantala, 4 na oras tumagal ang tanungan ng media kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Isa-isang sinagot ng punong mahistrado ang mga kinakaharap na isyu ng hudikatura pero hindi pinatulan ang mga tirada ni Pangulong Aquino. Nasa gitna ng aksyon, si Fritzy Cabial. Sa 2 taon niya sa pwesto, ito pa lang ang ikalawang beses na nagpa-presscon si Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Kaya ang tanong ng media halos hindi maubos-ubos. Isa sa mga mainit na isyu na inungkat ay ang pahayag ni Pangulong Aquino ng pagmamalabis daw ng Korte Suprema sa kapangyarihan. Kaya nga suportado niya ang charter change para malimitahan ito. Pero ang punong maestrado ayaw patulan ang tirada ng Pangulo. The Chief Justice does not respond to political questions. So I do not read anything into his statements. Paliwanag ni Sereno, ang expanded o pinalawak na judicial review power ay kabilang sa mandato ng SC. If the rule is not clear enough, if the rules were made such that there are conflicts that will inevitably arise, you have no choice, but the court will have to step in. Hindi raw mas makapangyarihan ng SC kumpara sa ibang sangay ng gobyerno. Sa usapin nga ng budget, nakiusap ang punong maestrado sa Kongreso na dagdagan naman sila. Any money invested in justice, in making the system work, in bringing about judicial reform, is an investment in Filipino lives. Dumepensa rin si Sereno sa hindi pagsipot sa pagdinig ng Kamara tungkol sa panukalang tanggalin ng Judiciary Development Fund o JDF. Hindi raw sila nagtatago sa investigasyon. Kasama raw kasi ang JDF sa apela ng gobyerno patungkol sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Pagkatapos po nan, haharap na po ang opisyalis namin sa JDF. Wala po kasi misteryo talaga sa JDF. Aminado ang punong maestrado na mas matindi ang pressure sa kanila dahil sa iba't ibang kasong sangkot ang gobyerno. Gaya ng usapin sa DAP, ang RP-US Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Pero tiniyak ni Sereno ang pagiging patas kahit appointee siya ni Pinoy. The Chief Justice has the Constitution first and foremost on her mind, and her devotion to duty and her loyalty to country is always unquestioned. Nabasag naman ang seryosong tanungan nang maungkat ang ALS Ice Bucket Challenge kay Sereno. So my giving will be quiet, so my answer will be also quiet. Umaaksyon, Fritzy Cabial, News 5. Sa ibang balita, sinampahan na ng reklamo sa DOJ ang umano'y mastermind at pulis na pumatay sa race car driver na si Enzo Pastor. Nahaharap na rin sa reklamo ang byuda ng biktima na itinuturing ng person of interest ng Bureau of Immigration. Nasa gitna ng aksyon, si Renzo Ongkiko. Reklamong parricide at frustrated murder ang inihain sa Department of Justice laban sa misis ni Enzo Pastor na si Dalia. Hinihinalang may kinalaman siya sa pagpatay sa sariling mister dahil karelasyon umano niya ang mastermind sa krimen na si Domingo de Guzman. We were shocked, and so very much surprised, and we were not expecting that yung turnaround of the situation.
Pinaghahanap na si Dalia para sa investigasyon. Ayon sa Bureau of Immigration, nasa bansa pa ang ginang. Itinuturing na siyang person of interest, kaya sakaling maispatan sa paliparan o pantalan, ay agad ititimbre sa DOJ. Ang mga kaibigan ni Enzo ayaw magkomento sa pagkaasangkot ni Dalia sa krimen. Mas inaalala raw nila ngayon ang kondisyon ng mga anak ng kaibigan. Kinakabahan na nga kami, baka naman ibuli sila sa school. Considering their age, we don't want them to live the rest of their lives with a psychological burden. Sumalang naman sa inquest sa DOJ ang mga sospek na sina De Guzman at PO2 Edgar Angel. Pareho silang nahaharap sa reklamong murder at frustrated murder. May bukod naman reklamong illegal possession of firearms si Domingo. Kinumpirma ng mga otoridad na may nauna pang grupo na kinausap si De Guzman para itumba si Pastor. Itong grupo ni Alvin Didwa, ito po yung isang gun for hire group. At the same time, they were involved in series of robberies. At ito na rin po yung grupo na unang kinokontrata muna sana ng mga suspect sa Pastor case. Kaya lang po tinanggihan po nila yung alok sa kanila. Inihahanda naman ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang ipinangakong 1 milyong pisong reward sa makapagtuturo sa mga sospek. Umaaksyon Renz Ongkiko, News 5. Dalawang notorious umanong drug pusher ang tinarget ng mga pulis sa Cavite. Kaso sa kabila ng 3 linggong paghahanda, nakatakas pa ang isa. Umaaksyon exclusive si Jeff Caparas. Nagmamadaling pinasok ng pinagsanib na puwersa ng Cavite Provincial Public Safety Company, SWAT at Mendez PNP ang eskinitang ito. Una nilang sinalakay ang bahay ni Nelson Martinez na kilabot umanong tulak ng droga sa lugar. Narecover sa bahay ng sospek ang ilang sachet na hinihinalang shabu, timbangan, drug paraphernalia, mga bala at isang airsoft firearm. Sa akin yan. Kanino po yun? Ewan ko. Bakit ho meron tayong mga bala? Nililimit nga lang namin yung sa target range dyan sa baba. Sunod na sinalakay ng mga otoridad ang kuta ni Freddy Dimaranan. Doon, natimbog ang 2 lalaki na tiyempong tumatakas sa bahay ng sospek. Natakot ako eh. Nadalang baril. Meron ho ba kayong ginawa para matakot kayo? Wala ho. Hindi mo inaalam niyo, sir. Ate, hindi ako yun. Sa bahay ni Dimaranan, nakumpiska ilang drug paraphernalia at sachet ng shabu. Misis lang niya ang naabutan ng mga otoridad. Pag-amin niya, ang alam ko talaga na gumagamit siya, pero wala rin naman ako magagawa tungkol sa gusto niya eh. Nag-aaway lang ho kami pagka sinasabihan ko. Ayon sa Mendez PNP, mahigit 3 linggo nilang sinusubaybayan ang galaw ng 2 sospek. Based on surveillance, nakita nga na meron ng mga transaksyon dito. Kasong paglabag sa RA 9165 o Dangerous Drugs Act ang kakaharapin ni Martinez. Tuloy naman ang pagtugis kay Dimaranan. Umaakson, Jeff Caparas, News 5. Susunod, pagsakay ng MRT ni Transportation Secretary June Abaya, inulan ng batikos, kalihim. Umiwas daw kasi sa rush hour at di nakipagsiksikan. Tuguan ang ulo ng lalaking yan matapos araruhin ng SUV ang kanyang pedicab. Ang pustiso niya, tumalsik pa. At panukala para ipagbawal ang pagsiselfie at basta-bastang pagkuha ng litrato, hinarang sa kamera. Ang detalye sa pagbabalik ng Aksyon Tonight.